pinagpalang araw sa inyong lahat. Once again, hello. Araw po ngayon ng Huwebes. Ang oras po natin ay 9:20. Magandang araw po sa aking mga bossing, mga madam, mga kabataan, lahat po kung saan man kayo naroon. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayong araw po ito ay samahan nyo po ako na sa aking daily routine sa trabaho ko, para minsan po naman ay ma-enjoy ako habang kahit nakakawala po ng pagod pag may mga kausap po ko. Alam na ninyo ang aking pong trabaho ay sa mga sasakyan, at kahit pa paano po ay maalaman nyo kung ano ba yung pinagkakaabalahan ko araw-araw. Tanghali na, medyo tinanghali ako ng gising. Samahan nyo mga kabosing, let's go. Yan mga kabosing, siguro po yung mga minsan nakadaan po sa aking unang mga vlog, maaaring alam niyo po yung aking pupuntahan. Pero kung kayo po ay bago sa aking YT channel, ito po, punta po tayo sa sa aking garahe. Hindi po naman ito ang kalayuan dito sa amin. Okay. Nako, andito yung driver ko. Puntahan namin yung jeep niya. Ano, punta natin? Tara. Pakayari na. Tumawag ko kanina, ginagawa pa daw. Ano kaya yun? Tara. Kahit mga bossing, puntahan namin yung yung jeep. Tingnan namin kung okay na. Wala, may sira. Hindi naman na biyahe si Gia. Ito po yung daan sa amin, rough road. Hindi ko po alam kung anong kinabukas ng lugar namin ito. Isang linggo na ba? Oh, meron na. Higit na. Troubleshooting mga kabosing ng sasakyan, parang ordinary lang pero hindi makuha-kuha. Minsan palta na ng battery, pagawa na yung starter, pare. Yan mga kabosing, malapit na tayo. Yung bahay ng mga mekaniko, electrician, lahat all around. Yung jeep ko na pinapagawa. Ayan, nandito na po tayo. Ha? Oh. Ba't ilaw to? Ba't nakailaw? Ba't nakailaw to? Ayan po si Master Sig. Ginagawa na ko po yung ko. Oh, ba't nag-usok yan? Ba't nakailaw to?
Malulubat to. Nakailaw. Kaya nga eh. Nag-ano na. Ano man naging problema niya? Eh yung, ano niya? Ito ba, biyak-biyak oh. Pinabuksan. Ay, oo nga. Bakit pa? Bagong palit. Parang bagong palit namin to. Kaya nga, biyak-biyak oh, tingnan mo. Grugi. Masip po eh. Ang hindi ko lang alam kung dito nagpalit. O, ilan ba ang papalitan dapat diyan? Isa lang ang pinalitan eh. Pinalitan niya. Ito talaga yan. Ito, tatlo yan. Nandun pa nga ibang natita. Ay, oo nga. Isa lang pinalitan niya. Parang, alin ba yun? Ito lang. Ay, hindi pwede. Lahat, pagka nagpalit ka ng ganitong bulldog, lahat talaga papalitan mo yan. Hindi parang isa lang. Kasi kung isa lang yan eh, may giwang yung rotor niya eh. Nasayal. Bumalat na mga boys! Ayan po ang aking chief mechanic, si Master Sid. Oh! Tara na! Ang dami kasing gawa, kaya kung saan namin yung pinagawa, ayan. Dito rin bumalik. Oh! Nakasirahin pa na iba yan. Oo. Yan po yung ano, starter ng jeep ko. Ano bang tawag yan? Bulldog? Bulldog. Shout out! Shout out! Tira. Tara. Tignan natin yung laruan ng jeep. Oo nga. Sigurado. At yun naman yung mga kabosi, yung mga ginagawa ng mekaniko ko. Ano naman no? Dami. Paano ka tayo makasingit diyan pagka hindi tayo nagmakulit? Wala nang ano. Baka yung mga may problema sa bandang Dasma ho, dito lang ho ito sa parting City Homes. Hanapin nyo si Sidro Belga. Ayan po. Dami ng mga kanya. Ay, binapasama nga ako, mainit pa eh. Oo. Bago pa rin. Tsaka bumili ako ng pyesa, nakatulugan ko naman. Pagkabili ko, nakatulog ako. Tingnan sa mga hirapot eh. Ano, umanda kaya mang Mario to? Para sa hindi po nakakaalam, siya po yung ano, itong driver ko ito, siya po yung nung campaign ano, election campaign ni Senator Ping Lacson. Yes. Na nakalagay po sa video. Di ba ikaw nga yun, no? Binayaran ka naman. Hindi ka maka-emit, eh. Sabi mo, hindi ka binayaran eh. Kung makikita po nyo yung, ano, yung mga commercial, yung mga election campaign nung ano, last election na lumaban si Lacson presidente. Former Senator Ping Lacson for President, ano? President. Siya po yung ano, nasa picture na nakahalumbaba sa ano, sa manobela. Yes. Na kung mananalo daw po si Ping Lacson, former Senator, eh tayo pong mga driver, mga ano, ay matutulungan. Ang kaso po, parang hindi yata nanalo, no? Wala. Pakakulay pag nanalo. Huwag kang ganyan, buti ka nga nakatikim eh. Kami nga hindi. Wala eh. Siya po yon, si Mang Mario. Maghapon naman wala. Way back po nyo, halimbawa tingnan nyo po yung mga election campaign. Andun yung picture niya. Siya, andun po siya. Ano pa ba yun? Meron pa yun. Ako, burado na yun. Ha? Hindi, makikita pa yun sa ano. Talagang ano, ang dami rin po naging naipangako ng mga kandidato ng ano, nung mag-e-election niya. Keso wala akong face out. Tutulungan yung mga ano, mga driver. Ayun nung nawala na, puro PA na rin lang. Ay, buhay. Kaya mga kabosing, okay na daw. Nakabit na yung starter na natin kung aandar kaya. Kung talagang master po si Master Sid.
tingnan natin. Pag hindi ito umandar, ibig sabihin wala rin. Almost 1 week na, mahigit na. Ayo, heater mo muna. Ito po talaga matagal namin problema. Lumaki na ano niya. Ba't naka-placer yata? Nalagitik eh. Ayan. Sige nga, start mo. O, diba? Ha! Ha! Parang hindi sumasayang. Para lang nag-ususoy po ng aparador. Parang hindi sumasayang. Parang di man lang ano. Ang ginawa po dito ay starter. Ang ginagawa namin, palit po kami ng battery, amperes, then ano pa, alternator, lahat na. Hindi po umandar. Yung pala starter lang. Kasi pag nilalagyan namin ng malakas na battery, umaandar naman. Pero once na uminit, ayaw na. Kaya yari na. Salamat kay Master Seed. Ng ano, na ito po na kanyang mga gawa. Kita mo na. Aalis na yung driver nang hihingi pa. Imbis na magbondre, ako pa ang hihingaan. Hiram na uli ng pera mga kabosing. Wala daw pera yung ano, yung driver. Imbis na bondrehan, ako pang hihingaan. Ah! Nagkurudo ka ba? Sino ka ako sa ano? Ano yun? Wala ulit kurudo? Oh. Okay na. Ang taas yata ng minor mo. Baka pwede mo babaan minsan yan. Malakas sa kurudo yan eh. Pag ganyan, namamatay. Eh huwag mo masyadong kabatakin pataas. Konti lang. Yan, ganyan lang. Okay na yan. Ayan po, okay na siya. Nakakabiyahe na. Palinisan mo na lang sa area. Wala lang, o tanghali na eh. Ayan, bayad po tayo ngayon. Ang problema ay tayo po ay magbabayad ngayon. Di bali magbayad basta nagayari. Ano? Ha? Ano traso? Ha? Ha? Okay. Ayan, babayad po tayo. Tayo ng pagbayad. Ah. Bayad tayo. Overdukot na mga kabosing. Oh my goodness. Di bali magbayad ng mahal. Basta nangyayari. Hindi yung bayad ka ng bayad. Di ba may isa pang buldog doon sa iyo? Oo. Gawin mo 10 buldog. Oh, sige, sige. Ayan. Ayan, salamat kay Master Seed. Maraming salamat. Oo. Pag may problema po kayo sa mga jeep, lalo na kahit anong klaseng sasakyan, dito lang po sa may City Homes, Dasma. Kontakin lang po nyo. Pwede yung i-PM ako. Salamat po. Salamat po. Salamat. Uwi na kami mga kabosing. Okay na. Kahit mga kabosing, uwi na ako. Yung driver ko at saka yung jeep, diretso na doon siyang bibiyahe. Alam niyo mga kabosing, ang jeep ko pong yan ay almost 1 week na ginagawa. Ang laki na po na nagagastos ko. Pero hindi po makuha ng ng mga mechanic o mga auto technician. Kilala ko po naman talaga yung talagang pipapagawa si Master Seed. Kaya lang, sobrang daming gawa niya. Kaya nag-try po ako sa iba. So wala, useless din mga kabosing. Ganon din, sa kanya din ako bumagsak. Sa akin, okay na yung kahit medyo mataas yung bayaran ko basta nayayari. Yung problema, yung sa iba po medyo mura nga. Naku naman, ay pabalik-balik na lang hanggang sa halos mas mahigit pang ang kamahalan eh, pagka ganun eh. Kaya nag-decide po ako na ibalik na lang sa kanya. Ayun, saglit lang po mga kabosing, okay na. Ang dali-daling umandar. Ang kagalingan po ko sa kanya, kay Master Signal na mekaniko niya. All around po siya, sa makina, under chassis,
electrical, kahit po aircon, dala-dala po niya. Kahit yung mga modelong truck, ginagawa po niya. Kaya lang talaga, pag alam niyo ang mekaniko, pagka mahusay, talagang sisingit po kayo, i-schedule kayo, hindi ito pwedeng basta pagdating nyo gagawin. Nag-try po ko sa iba, wala, lalo po akong nagastusan. And also nawala po yung income ko kasi hindi nakakabiyahe ng isang linggo mahigit pa nga. Kaya yan ang nangyari. Doon ko na lang po pinagawa sa kanya para matapos na. Kasi umumblema ka rin mga kabossing. Yung araw-araw kay gumagastos na hindi naman nayayari, diba? Ayan, okay na. Gawin na ako mga kabossing. Yung bala ko sanang gagawin ngayon, medyo naantala. Yun nga, nakasalubong ko yung driver ko, may problema ang sakyan. Di ba mga kabossing, ang mag-operate po ng jeep ay hindi gawang biro. So sa akala ng iba na ang operator po ay tiba-tiba, so siguro mas okay pa nga yung yung mga driver. Kasi pag bumiyahe sila maghapon, yung kanilang kita, yun ay kanila na. Pero yung po sa mga operator, yung boundary po hindi nyo pwedeng galawin mga kabossing. Talagang i-reserve nyo for maintenance po. Kaya ito, tiyagaan lang ang pagiging operator. Konting relax, tapos hindi masyadong magiging aggressive sa pagkita ng pera. Wala, i-survive na lang. Sana maayos po yung yung problema po natin sa ganyan, sa hanay po ng transportation. Hopefully someday, alam ko maayos din yan. Nagkataon lang nagaganyan. Mga kabossing, uwi na tayo. Tinanghali na. Kasi yung bala ko kanina maggawa sa, kaya lang singitan tayo ng ng ating driver kailangan po natin asikasuhin kasi pag sila ang gagawa, hindi po siya makapag-decide. Kaya dapat samahan ko rin talaga. Kasi malapit na tayo mga kabossing. Try po natin maggawa ulit tayo kasi tapos na naman yung isa. Doon naman po tayo sa magiging project car po namin na inaayos po namin about doon sa mga sasakyan nabili ko. Po yan mga bago pa naman, hindi pa naman kalumaan, kaya lang pinabayaan sa gamit ang gamit. Ayan mga kabossing, andito na tayo sa garahe. Siguro naman makakabiyahe na maayos yung driver ko. May edad na po kasi yun, naawa ko. Pinatitigil ko na siya ng pagbiyahe, kaya lang lalo daw siyang nanghihina pag walang biyahe. Hopefully makabiyahe ng diretso. Hindi katulad ng mahigit na isang linggong hindi nakakabiyahe. Pasira-sira yung jeep niya Alam nyo, naipagawa ko na yung starter na yun. Talaga lang bulok yung mga gumawa. Sorry po dun sa mga unang gumawa pero mahina pa rin talaga kayo mag-analyze. Kasi ang nangyari kasi, although alam ko naman na yun ang starter ang problema, minsan nakikipagtalo ako na yun ang problema, hindi yung mga battery, hindi yung mga amperes, alternator, kasi kumakarga naman. Kaso hindi naman tayo pwede makipagtalo pagka andun sa gawaan, kasi baka sabihin sa'yo, ikaw nang gumawa, mas marunong ka pa pala Kaya hindi na ako kaya lang, ayan ang naging nangyari. Inabot na po ng 1 linggo, halos kumastos na po ako ng I think mga mga 4,000 o 4 plus, di ba? Kailan mo kikitain yun sa mga boundary ba? Ganun, common sense na lang. Ayan po, dito tayo sa ating sa ating plano na gawin ngayong araw na to. Nandito na.
Tuloy ko po yung ano, naantala akong ano, video kanina. Ayan po yung mga upuan ng Adventure. Ayan po yung dalawang yan. Matagal na po sa akin mga trabahador. Pero okay naman ang mga upuan, Mark. Kahit hindi lagyan ng seat cover. Kaya lang medyo may bagsak na rin. Yan po ay ano, 2009 model Adventure GLS all power. Kung makikita po sa inyo siya nang dumating, sus Marioso, wala po talagang kaano-ano, tatamarin ka na maganda siyang makina niya. Na detail na po yan. Ito nung kararating lang, para na siyang uling eh. Ang itim, pero nalinis na po yan, oh. Diba? Detail po yan. Tapos mabaho. Hindi mo, naka-aircon nga siya, pero pag sinaraduhan mo, hindi ka kaaya-aya yung amoy niya. Kasi nga, sinonras pa po yun eh. Tapos nag-decrease pa ko kami dyan. Ayan. Kaya hindi rin po ano, ang mag-restore po ng ano, mga ganyan sasakyan, hindi rin po gabang biro. Pwede ko sabihin nagiging hanap buhay ko, pero ang akin naman kasama na po yung aking nai-enjoy po ko pag nakakapagpaayos po ng mga sasakyan ganyan na pinabayaan. Gagamitin ko po muna siya, then pag okay na, may nakita po ulit akong ayan, may bag, dalawa ho yan, oh. Ito susunod po yan mga kabosing, Adventure din, super sport po naman. Kaya naman na pagka dumadating sa picture ba. Oh, kaya abangit naman yung kesame, nanggigitata yan, oh. At ang amoy niya hindi kaaya-aya. So ginagamit po yan ng dating may-ari, pero hindi po siguro naasikaso, baka busy. Pero kung mapapaayos niyo po yan, maganda yung mga sasakyan niya. Maaring sa picture po mga kabosing, baka kala nyo maganda, hindi po. Marami po kaya yan, o. Tira makina. Ayun. Diba? Yan po ang ginagawa dyan. Tatanggalin yung gulong, i-repaint po yan, lilinisin. Upuan ibababa. Pag nagustuhan ko, magagawa ko po ng seat cover yan para presentable ba. Isa pong ano, mga upuan pull out. Talagang gagastos ka talaga ng maano, ng hindi basta-basta. Para po doon sa mga buyer po ng mga second hand na sasakyan, yung iba po ayaw bumili sa buy and sell. Ang katwiran po nila ay mahal, then hindi maganda. Siguro puro depende po sa nagbabay and sell. Aaminin ko po na yung iba pong buy and sell talagang kumita lang, eh kahit naman na ibinebenta, hindi ayos, ibinebenta lang. So sa akin po hindi. Ang pinangangalagaan ko po dito ay yung after sale, yung mga reklamo. Hindi naman natin na perfect mga kabosing. Pero kung kayo po ay mga second hand car buyer, pwede naman kayo sa buy and sell. Kasi yung buy and sell po, pinapaayos niyo po yung bago nila. As compared po sa mga direct seller na as is na lang po. Yan na po, kayo na po bahala dyan. Madali na lang ang gawin yan. So madalit sabi, kung madali lang pa lang gawin yan, bakit hindi mo pa may pagawa kung madali lang gawin? Wala pong madali sa ganitong pagpapaayos mga kabosing. Ang isa pong nakaka-fraud po kasi nakabenta ka tapos nakatulog ka sa tao, nagkaroon ng sasakyan na hindi makabili ng bago, tapos magkakaroon siya ng sasakyan na hindi naman modelo pero presentable naman at masarap gamitin.
Pero sa experience ko po mga kabossing, meron din po ako na experience na hindi ko nakukuha. Pero pag binibili po sa akin, sinasabi ko po talaga yung issue. Ngayon, kung binibili pa rin nila, sila na po ang bahala. Pero hindi ko naman pinipili. Yan. Ang nagiging problema po ng modelo may GR, ano po yan? Pag nagluko yung EGR, hindi po humatak. Compare po doon sa wala po siyang nagiging problema kahit luma na, kahit hindi masyadong ano. Yan. Wala po tayong magagawa. Yung mga manufacturer po niyan sila po yung nag-iimbento ng mga ganyan para daw maganda. Hubad po yan, hubad mula sa ilalim. Ayan wala na under chassis na to, no? Ayan. Dati po yun kalawang na, putik. Yeah. Ganda na. Ayan. Naka under chassis po yan, no? Nung dumating po sa akin yan, no? Para bang pulubing. Hindi yan naliligo. Nakakatuwa naman pag nangyayari mo tapos makikita mo yung pinagpaguran mo. Talaga lang kung gagastos kayo ng medyo malaki. Kasi ang mga materyales, pintura, lahat talaga pong tumaas lahat. Yun naman po mga buyer, hindi ko po naman nila lahat. Ang gusto po ay maganda pero maliit naman yung pera. Wala. Kung alin pa nga yung maliliit ang pera, siya pang mareklamo. Ayan. Ito pong engine ito, hindi pa nalilinis. Madumi. Tayo pakita ko sa inyo. 4D56. Tayo. Yan yung buksan. Oh, wow. Diba? Ang dumi. Wow. Na ano to? Na engine wash na ito, Mar? Hindi pa? Ha? Yan natin yung duming yan. I-detail pa po yan. Original, hindi pa po siya nagagalaw. Kaya nga po madumi, hindi na siya naginalaw. 4D56 engine, wala po siyang EGR. Pero once na pumatak po siya ng 2010, 2011, may EGR na po yung kanyang intake. Pero mas maganda itong ganito walang EGR. Pag nagbarado kasi yung EGR, nagluko, hindi po hahatak ng ayos. Kaya kung tatanungin, mas okay ang ganito. Marami po talagang proseso bago ko pag restore kayo ng sasakyan. Lahat po ay saka gagawin pong gastos din po talaga, mga kabosing. Ayan mga kabosing, katulad yan, yung maliliit na tinamaan ng paa sa pag-akyat, i-retouch natin yan. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ayan tinamaan ng original paint po ito pero kailangan na pong i-retouch yung ibang mga part. Kasi kaya lang pag nagpatimpla ka, dapat computer na para hindi siya mag-iba-ibang kulay. Ngayon kung hindi makukuha sa timpla, bubuuin po yan. Malaking pera yan. Kaya lahat gagawin lahat. So para naman presentable naman, although hindi man siya perfect, pero at least presentable naman. Ang ganda kasi ng makina nito nung kuhanin ko, napakapinong umanda. Ang dami kong nakukuhang 4D56. Kakaiba ito, yung pinong umandar niya. Kala mo gas, kala mo siya gas. Diba, naka pull out lahat gulong. Ayan, di ba gawang biro yan.
Masabi ko lang, kaya naman yung ibang customer, yung ibang buyer ng second hand, umaayaw sa mga ganitong buy and sell. Meron po naman talagang buy and sell na pinalulusot na lang para lang kumita. Ay hindi po tayo gano'n. May bali nang hindi na tayo mabenta yung sasakyan yan kung tayo naman ay magugulang. Although hindi naman natin na perfect, pero pag may bumibili sa akin ng gustong bilhin, sinasabi ko yung mga mga weakness, mga minor issue. So kung kinukuha pa niya, di at least alam niya yung kanyang mga gagawin. Hindi yung sasabihin mo, okay ho lahat yan, wala na hong problema, gagamitin na lang yan. Pero may nangyayari po mga kabosing na sa paggamit nila, doon po lumalabas yung ibang sakit. So ang bagsak po ng CCI sa mga binilhan, hindi naman namin kagustuhan yun. Kaya nga pagbili ng second hand ay suwertehan din lang talaga. Pero kung marunong ka, kaya ka, mas okay ang bumili ng second hand. Kasi pag bumili ka ng bago ngayon, bukas pagbili mo lugi ka na diba? Hindi mo na kayang kuhanin yung naibili mo. As compared dito sa mga second hand, baka nga pagka ibininta mo, kumita ka pa kung makukuha mo ng mura. Mga kabosing, yung itong ganito ay natutunan ko nung sa jeep pa. Nagbebenta rin po ako ng jeep at ako ay nagpapaganda rin ng jeep. Ayan, kabosing, itong pag-restore ng sasakyan ay matagal ko nang ginagawa. Nag-umpisa po ako sa jeep nung una. Kukuha po ako ng mga naka-junk na pwede pa na kumpleto ang papel. Hindi po ako kumukuha ng hindi kumpleto ang papel ha. Ayaw ko po ng trouble. Ayaw ko po ng problema. Di baling okay na pangit basta ang papel mo. Hindi po katulad ng iba na bibiling kahit mura kahit walang papel. Ay hindi po ako kumukuha ng ganon. Mahirap yung po ganon. Kikita ka, magkaka-trouble ka naman. Hindi na. Pwede naman marami naman tayong mabibiling legal. Kasi illegal na nga, itatangkilik mo pa. So parang ikaw pa nagkalat na mga ganyang ganyang pa-illegal na hindi kahit na papilis tampered, gagawin mo pa rin. Huwag mo nang ituloy. Ibig sabihin. Kaya ang pagbili po ng ng sasakyan, ang second hand, talagang suwertehan din lang po mga kabosing. Meron ka talagang nakatapatang maayos at meron namang hindi kung sa tao sakitin. Ganon ibig sabihin. At iyan pong pagbili na second hand. Iyan pong pagbili ng second hand na sasakyan. Ngayon, napapansin ko sa mga buyer, matatalino na rin. Ano po yun lagi po silang may dalang mekaniko. Saka mekaniko po pinababahala ang pagbili ng kanilang sasakyan. Pero napapansin ko mga kabosing, useless din minsan ang mekaniko Alam niyo kung bakit? Pag wala siyang kinita sa pagbili doon sa sasakyan nyo at siya ang approval, kahit maayos po yung sasakyan, sasabihin pangit yan. Kasi meron po siyang alam na sasakyan na ibinebenta rin na pag yun ang mabibili, may kikitain siya. Na kahit hindi okay yung makina, sasabihin niya okay yun. Kasi may kita siya dun Yun po. Kung kayo kukuha ng mekaniko, isure nyo na na kilala niyo at hindi kayo itatagili. Yun ang aking turo sa mga buyer. Meron po kasi yung mga mekaniko mga halimbawa, yung sasakyan binibenta, okay. I-experience ko po yun Okay naman, wala naman siya makitang problema. Sisilipin po yun kasi sabihin nyo ano po yun may problema ganito, pero alam mo naman na wala. Ang gusto lang po niya magkaroon din siya, ganun ibig sabihin. Sa akin naman direkta mo na, huwag mo na siraan yung sasakyan ko. Pwede naman ako magbigay kung pero yung sasabihin mo na pangit yung sasakyan na hindi naman talaga na may offer mo lang yung sayo, ay sala yun. Pwede mo namang, lahat naman tao gusto maghanap buhay o ganun. Porket ang sasakyan
hindi, wala kang kikita, hindi ganun na lang. Pero hindi ko naman nila lahat mga kabosing. Yun ay base lang sa experience ko mga kabosing. Ayan, tandaan nyo yun mga buyer ng mga second hand na sasakyan. Yun mga kabosing, medyo mahaba-haba na yung video ko. Until next video na lang ulit. Uwi muna tayo sa bahay. At salamat sa mga pagsama nyo sa sa mga lakad ko mga kabosing. Till next time. At sana na-enjoy nyo yung oras na magkakasama tayo na sa pamamagitan ng video ko. Have a nice day ulit. Until next time mga kabosing. Bye bye.